The PNP do not deserve a lousy lawyer like you. Mayabang itong si Atty. Briones kasi. Mayabang itong si Atty. Briones kasi. Lagi sinasabing UP graduate ako. Ganito lang po pala, Atty. Briones. Kasi sumagot, wala pa hong mga supporting documents itong pinal nyo. Mahiya naman kayo. Atty. Briones, nandito na naman sagot mo. Ugali mo man ganun drop, pati pangalan ng Pangulo ng Pilipinas. Ay, grabe, niname drop niya. So mahiya ho kayo, Atty. Briones, no? As legitimate. Ayun, magandang umaga, BP Raisam Ulangkaya, at nagkita na naman tayong muli at nabalitaan ko nga na kayo ay kagagaling lang sa isang hearing, no? At gusto ko sana marinig ang iyong pahayag patungkol dito sa nangyaring hearing between do sa tatlo na binanggit mo na inyong nireklamo nila Sir Mangelen, ikaw at saka si Sir Alex. Magandang hapon o magandang umaga sa ating mga kababayan, mga kapartido federal ng Pilipinas. Tama po yun. Ngayong araw ay nagkaroon po kami ng hearing dito po sa Fiscal's Office at kung saan ay nag-submit po finally ng kanilang counter affidavit ang aking mga akusado. Ang akusado po sa kasong kriminal ng pamimeke ng firma at public documents ay sa panguna po ni Governor Jun Tamayo ng South Cotabato, Retired General Thompson Lachot at si Atty. George Briones. So noong pong August 7 ay nagkaroon po ng first preliminary hearing at nag-appear po base sa record po ng fiscal. Ay nakita po naman natin na nag-appear sila bilang mga akusado. At kami po ay hindi nakarating gawa ng hindi ho namin na-receive ang notice mula sa korte. Pero sa pangalawang araw po, kami naman po ay dumating at sila ay wala. At nabasa po namin doon na sila ay humingi ng extension ng pagsagot o kaya pag-sumiti ng kanilang counter affidavit. Para sa kaalaman po ng mga kababayan po natin, ang kaso po na kinakaharap nila ay una po ang ipinail noong July 5 sa kasong forgery na ang naghahabla sa kanila ay si retired Police General Abubakar Mangelen, ang unang national chairman ng Partido Federal ng Pilipinas. At noong pong July 8, kami naman po ay nag-file ng kasong falsification of public documents against doon din sa tatlo. At kasama ko po diyan ang aking kasama sa partido, si Ginoong Alexander Agustin, at siya po ang chairman ng Region 11, Partido Federal ng Pilipinas Region 11. Ngayon po, nagkaroon ako ng first hearing noong August 7 at 14. Ngayon po, August 22, sapagkat na-delay po sila ng pagsagot ng o pag-file ng affidavit, counter affidavit doon sa kaso namin. Napansin ko lang po mga kaibigan, Pakita mo siya. ang ipinail po ng ating legal team para sa kaalaman po ng ating mga kapartido. Ang ating pong mga abogado ay puro mga volunteer lawyers po ito mula Visayas, Luzon at saka Mindanao. At ang kaso po na ipinail natin ay kumpleto po ng mga exhibits, mga supporting documents at ang kapal po noon. Nagtaka lang ako sapagkat ang ipinail na sagot ni Attorney George Briones
Akala ko, sabi niya, mayabang itong si Atty. Briones kasi lagi sinasabing UP graduate ako. Ganito lang po pala, Atty. Briones. Kasi sumagot, wala pa hong mga supporting documents itong pinal nyo. Maya naman kayo. The PFP do not deserve a lousy lawyer like you. Okay? Atty. Briones, nandito na naman ang sagot mo. Ugali mo man ganun drop, pati pangalan ng Pangulo ng Pilipinas. Ay, grabe, niname drop niya. So mahiya ho kayo, Atty. Briones, no? Doon po sa COMELEC, naggalitan niya kapuro ng mga binabanggit mo si Pangulo, si Senador, si Senator, at kung sino-sino pang mga binabanggit mong pangalan. Wala namang kinalaman doon sa kaso sa COMELEC, yung pangalan ng mga binanggit mo. So iwasan po ninyo yan, Atty., para bibilib kami sa'yo. Pero ngayon, kita mo, sa pinaghanda naming kaso sa'yo, kompleto. Eto sa'yo. Puro mga chismis. Hindi po ako abogado. Pero nabasa ko na po ngayon ang kanilang counter affidavit. Atty. Briones, bakit pa, buti may kumuha pa sa inyo mga mga client. Ito wala eh. Atty. Briones, So, mahilig kayo mangbura. Lahat kami sa Partido ng Pilipinas na nagpagod, nagsakripisyo, pinagmumura mo. Ngayon, ayaw ko magmura kasi mababa lang kasi ang utak mo ng tao nagmumura ka. Hindi ako papatol sa pagmumura. Minura mo ako noon pero sinabihan kita, huwag mo akong mumurahin kasi hindi mo ako sinuswerduhan. Nagpakot tayo sa partido at wag mo akong igaya doon sa mga kasama natin na pinamumura mo maski kasama niya yung mga pamilya niya. Si asa mo lang kaya, hindi mo pwede magawa yan. Okay. Ngayon, babalikan ko. Maawa naman kayo sa kapartido natin eh. Namimeki ka na ng papeles ng Partido Federal kung anong dahilan. Siguro masyado ka nagkakamal ng milyon sa partido kaya ayaw mo, kapituko ka. Tapos na po yung termino po natin. Alam po natin na mga kababayan, sa Constitution and Bylaws ng partido, ako bilang Vice President for Mindanao ay maaalis lamang sa posisyon sa pamamagitan ng kung meron akong ginawang kasalanan o kaya ay by election. Ngayon po, Attorney George Briones, doon po sa listahan ng sinadmit sa COMELEC na wala yung pangalan po namin ng mga opisyal na wala namang eleksyon. Yun na pineki mo eh. Isang abogado na mimeke ng papilis, nakakaya sa Partido Federal yan. Ang Partido Federal ng Pilipinas ay may advokasya na anti-poverty, anti-drug, anti-criminality. Yan po ang Partido Federal ng Pilipinas. Yan yung adhikain. Yan mga adhikain eh. Hindi naman yung tism, ano yan. Hindi nga yung nilalagay nyo na party Malay Pandesal. Ito eh. Malay Pandesal. Malay Federal. Pasensya na nga kasi may isang bakery na kapareha. Hindi ho yan na associate o kaya officially na nakasama ng Partido Federal ng Pilipinas. Wala sa COMELEC yan na isang party institute ang Balay Federal. Nagtaka na lang po kami sapagkat ang Constitution ng Bylaws sa Partido Federal, dapat lahat po ng mga pagbabago isinasaguni po yan sa pamamagitan ng General Assembly o kaya Convention. Wala eh. Bakit bigla nga lamang po kayo nagkakaroon ng mga ganyan? So, ang Partido Federal ng Pilipinas, advocacy niya, ayon po doon sa COMELEC, nung pong itinatag ang Partido Federal ng Pilipinas noong 2018, anti-poverty, ulitin ko po, yan mga advocacy. Anti-crime, terrorism, and then, yun po, napunta po na pagkapayapaan, development, pagkapayapaan, at pagkakaisa po, yan po ang buod ng Partido Federal ng Pilipinas. Hindi ko ano yung mga in-introduce nyo, nagtaka na lang din po ako sapagkat doon po sa kanilang mga gatherings may tinatawag na kadre. Kadre, asa mo lang kaya. Ang kadre pang NPA yun pang yung People's Army yun mga kaibigan. Kaya hindi po ina-advocate ng Partido Federal ng Pilipinas ang magtatang ng isang pag-gobyernong komunista. Diba ang kadre ay pang-komunista nyo, si Amo o sino naman. Okay. Sir, ma-interrupt kita ng konti. No? Ayun, napakaganda ng binitaw mong salita. So ito, gusto lang natin linawin ng konti sa ating mga
kapwa kapartido, yung mga lalo na yung mga sa baba, no, na hindi naman masyado nakakasalamuha sa ating mga kasamahan, lalo na sa inyo bilang mga opisyal ng Partido Federal. Napakaganda ng binitawan nyo tungkol yun sa kasi binanggit nyo na nagkamali kayo na Balay Pandesal, Balay Federal. Sorry naman po, no? Yun nga. So, ibig sabihin, ito po pala ay para sinasabi nung sa akin pakiwari, yung pagbitaw nyo ng salita, ito ay bogus. Ganun po ba yun? Of course. Kasi nandito po sa saligang batas ng Partido Federal, anuman pagbabago, anuman mga amendments, dapat po idaan po yan sa demokratikong procedure. Ano po yun? Dapat idaan po yan sa convention o kaya General Assembly at i-adapt. Ngayon po, para sa kaalaman po ng ating mga kawawang mga miyembro doon sa ilalim, sa grassroots, ang ginawa po ni Tony Briones ay pineke po niya yung Constitution ng bylaws at yan po ay sinabmit niya po nun sa COMELEC. Una niya pong sinabmit yan noong pong April 7, 2022 at inulit po niyan nung may kaso po silang omnibus petition doon sa COMELEC noong pong June 4, 2024. So, 2 beses po niya ginamit ang taking dokumento nito para sa kanilang pansariling kapakanan. Kapakanan siguro ng kanilang bunsa. Siguro nagkakamal kayo ng milyon eh. Doon nga sa libro ni Tony Vic Rodriguez, The Kingmaker, nabanggit doon na 10 million. O, ako, may affidavit ako, Tony Briones. Kayo ay tumanggap ng 10 million allegedly para sa reimbursement ng Partido Federal ng Pilipinas. Mali po yan mga kaibigan kasi kami po gumastos. In the case of Mindanao, kami po lahat gumastos sa Partido Federal ng Pilipinas. Sarili po namin pera. Million po yung ginastos namin, pagod, sakripisyo. Ngayon kayo po kumuha ng 10 million kay Pangulong Ferdinand Marcos noong pong 2021. Any piso, wala kayong binigay sa partido eh. O di ba? Corruption yan. Atty. Briones, nangungurap ka, ginagamit mo ang Partido Federal ng Pilipinas para sa kapakanan ng bulsa mo. Ipaliwanag mo yan. Susunod mong kaso yan eh. Atty. Briones, susunod mong kaso yan. Ha? At saka, yung mga kasamahan po ninyo. So, ang partido, hindi itinatag para yumaman ang ating ilang mga opisyal. Ang partido ay itinatag upang isakatuparan ang mithiin ng mga ordinaryong mga membro at opisyalis ng Partido Federal ng Pilipinas. Hindi po ito nangyari. Kayo lang ang nagkaman ng milyon. So, abangan mo yan, Atty. Briones. Sana all.